The number 8 in the Bible is loaded with meaning, and it's not just some random digit God tossed in for fun. 8 is all about new beginnings, fresh starts, and stepping into a brand new identity that God Himself gives you. Let's break it down. In Leviticus 9, verse 1, Moses calls Aaron and his sons on the 8th day. Why the 8th day? Because in the Hebrew mindset, 8 is the number that comes right after 7, the number of completion and rest. So, after God's perfect rest, 8 signals a whole new chapter. It's like God saying, all right, time to get up and walk in something brand new. Think about Noah's Ark. How many people were saved and started humanity over 8? 1 Peter 3, verse 20. That's not a coincidence. God was showing us that 8 is the number of a new world, a new creation. Circumcision in Genesis 17. God commanded it on the 8th day for every male child. That's a sign of a new covenant, a new identity, a fresh start in God's promises. And do not miss this. Jesus rose from the dead on the first day of the week, which is also the 8th day if you count through the previous cycle. His resurrection is the ultimate new beginning. Not just for him, but for everyone who believes in him. 2 Corinthians 5, verse 17 says, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. So what's the takeaway? God uses the number 8 to shout at us. You do not have to stay stuck in your old cycles. Through Jesus, you get a brand new start, a new identity, a new life. Step into it. Don't let your past define you. God's already written a new chapter for you. Number 8 is your invitation to live it. Kaya't kung sino man ay nasa kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ng mga bagay ay naging bago. Pangalawa Korinto 5, talata 17, kay JV. Ang numerong 8 sa Biblia ay puno ng kahulugan. At hindi lang ito bastang numero na itinapon ng Diyos para lang magsaya. Ang 8 ay tungkol sa mga bagong simula, sariwang panibagong simula, at pagpasok sa isang bagong pagkakakilanlan na mismo ang Diyos ang nagbibigay sa iyo. Hatiin natin ito sa Levitico 9, talata 1. Tinawag ni Moses si Aaron at ang kanyang mga anak sa ika-8 araw. Bakit ang ika-8 araw? Dahil sa pag-iisip ng mga Hebreo, ang 8 ang numerong sumusunod kaagad sa 7, ang numerong kumakatawan sa pagkumpleto at pahinga. Kaya pagkatapos ng perpektong pahinga ng Diyos, ang 8 ay nagbahahiwatig ng isang bagong kabanata. Parang sinasabi ng Diyos, sige, oras na para bumangon at lumakad sa isang bagay na bagong-bago. Isipin mo ang arko ni Noe, ilang tao ang niligtas at nagsimula muli ng isang katauhan. 8, unang Pedro 3, versikulo 20. Iyan nagkataon, ipinapakita sa atin ng Diyos na 8 ang numero ng isang bagong mundo, isang bagong iyalikha, isang bagong nilikha, isang bagong iyalikha. Sirkumsisyon sa Genesis 17. Ipinagutos ito ng Diyos sa ika-8 araw para sa bawat batang lalaki. Iyan ay tanda ng bagong tipan, bagong pagkakakilanlan, bagong simula sa mga pangako ng Diyos. At huwag palampasi ito, si Jesus ay muling nabuhay mula sa kamatayan sa unang araw ng linggo, na siyang ika-8 araw din kung bibilingin mo mula sa nakaraang siklo. Ang kanyang muling pagkabuhay ang pinakamalaking bagong simula, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng naniniwala.
sa Kanya. Sinasabi sa 2 Korinto 5 talata 17. Kaya't kung sino man ay nasa kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay lumipas na. Narito, ang lahat ng bagay naging bago. Kaya ano ang aral na natutunan? Ginagamit ng Diyos ang numerong 8 para sumigaw sa atin. Hindi mo kailangang manatiling nakakulong sa iyong lumang siklo. Sa pamamagitan ni Jesus, makakakuha ka ng bagong simula, bagong pagkakakilanlan, bagong buhay. Pasukin mo na, huwag mong hayayang tukuyin ka ng iyong nakaraan. Nagsulat na ang Diyos ng bagong kabanata para sa'yo. Ang ikawalo ang iyong imbitasyon para mabuhay ito. Paki-share po ang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay Hari.